Ito ang Module 2.3 at dito pag-uusapan natin ang software na ginagamit para sa 3D printing. Ito ang slicer or ang slicing software na tinatawag. Pero bago tayo magsimula, lilinawin ko na ang pag-uusapan dito ay ang slicing software lang muna at hindi ang 3D modeling o designing software na sa ibang module pa i-discuss. Ano ang slicer or slicing software? Ito yung software na kapag bumili ka ng 3D printer ay kasama na o free. Pero hindi ito naka-CD or nakalagay sa flash drive. Dina-download mo to sa website ng brand ng printer mo. Halimbawa, Bamboo Studio para sa Bamboo Lab, Creality Print naman para sa Creality, at meron pang iba. Sa buong 3D printing process, ang slicer ang pinaka-importanting stage kung saan nagiging printable ang model mo. Ang slicer ang nagko-convert ng model into G-code. Itong G-code ay kung saan nakasulat yung bawat galaw, temperature, extrusion, at kahit ano pang utos sa 3D printer para mabuo yung buong 3D model. Kumbaga, ito yung instruction sa 3D printer para makapag-print ka. Itong set of instructions dito ay mababago depende sa kung ano yung mga babaguhin mo dito sa settings, sa model mo, at saka yung mga pipiliin mo dito. Kung ikaw ay may 3D model at hindi mo siya nilagay sa slicer, hindi mo siya mapiprint kasi walang instructions papunta sa 3D printer. Hindi niya alam kung paano ipiprint. Ito yung purpose ng slicer. Bago natin pag-usapan mamaya yung mas detalyadong parts ng slicer, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kadaling mag-3D print. Okay? So, baka kasi ma-overwhelm kayo pag pinag-usapan na natin yung mga yon. Una, wag kasi yung mga parts naman dito, halimbawa itong mga settings na babaguhin, itong mga pinipindot dito sa taas, ay hindi naman kailangang laging babaguhin or gagalawin no pag mag-3D print. So halimbawa, nabuksan na nga itong slicer. Mag-import ako ng file, meron na ako na download. Okay, itong dog file na to. Yan, drinag ko lang sa loob para malagay. Tapos, ang gagawin ko lang, kung wala na akong babaguhing settings, slice ko lang to. So, ang pag-i-slice, mako-convert na yung STL file sa 3D printable file. So, after nyan, ay ipiprint ko na. Send print. Ang nakaselect ditong 3D printer ay yung Creality K2+. Dito, ayan, K2+ din. Tapos, start print. Then, okay. Ganun lang siya kadali. Tapos, next, pag-uusapan na natin yung parts or yung interface ng slicer. Pagbukas mo ng slicer, lalabas ang main interface. Ito ang workspace mo habang nagpe-prepare ng prints. Makikita mo dito sa gitna ang build plate or yung model area. Ito yung virtual representation ng bed ng 3D printer mo. Dito tayo naglalagay ng 3D model. So, try lang natin. Pwede tayong maglagay ng 3D model dito sa add button na to. Or pwede ring dito, file, import. Or pwede ring meron kang, yan, sa folder, ida-drag lang natin siya dito. Ito ay isang STL file. Ayan, so makikita natin, ito na yung 3D file. Okay? Dog siya na knitted. Ngayon, dito tayo magpo-position din ng ating 3D model. So, pwedeng i-click lang ito, tapos i-drag, ganyan. So, etong position niya, kung saan mo nilagay itong model na to, dun din siya nakalagay sa build plate pag print na. So, ang isa pang pwedeng pindutin para ma-move yung model ay itong move tool sa taas. Okay, so i-click lang natin itong mga arrows. Yan, pag nagbago ng kulay, click natin. Tapos, pwede mo rin ilubog kung halimbawa gusto mo lang yung ulo. Ganyan. Pero, ayan, i-move natin siya pabalik. Tapos, halimbawa, gusto mo nasa center naman siya, pindot lang natin to. So, aside dun sa arrows na pwede nating gamitin para ma-move itong model, ay pwede rin tayong mag-input dito ng values kung meron kong specific na gustong area na paglagyan nitong model na to sa build plate. Next, ay pwede rin natin ditong i-orient yung model. So, yung orientation, very important kasi no, pag nag-3D print, minsan hindi mo gustong gumamit ng support, halimbawa. So, pwede nating reorient or baguhin yung orientation ng model na to. So, pwede nating piliin tong rotate or ang shortcut key ay letter R. Ayan. So, same no, yung mga arrow na to. Yan yung pang-rotate natin. Okay. So, ganito din. Ayan. Okay.
Okay, so halimbawa, ganyan yung gusto mong orientation ng model. Ganyan siya mapiprint. Tapos, pwede nating i-undo para bumalik siya sa dating orientation, no? And same, pwede kang mag-input dito ng values, no, kung gusto mong eksakto lang halimbawa yung rotation ng 3D model. So, halimbawa, 45 degrees paharap. Ayan, sa x-axis, ito. Ayan, so, ganyan siya umikot. So, balik natin, 0. Tapos, dito rin tayo nag-i-scale or nagbabago nung size ng model. So, ito siya. Scale or shortcut key is letter S. Ayan, same, no? So, percentage na scale, dito mo pwedeng baguhin. Ito naman yung dimension ng print mo. So, 48.75 daw itong haba niya dito. Tapos, 51.77 itong haba niya dito. And then, yung height niya, 46.91, yung from bottom to top. Okay? So, pwede mong i-turn on or i-turn off itong uniform scale. Depende sa type ng pag-scale mo. Halimbawa, pag naka-on yan, pag nag-input tayo ng number dito, sabay-sabay na ma-edit din yung mga kasama niya sa X and Y. So, ulitin natin. Halimbawa naman, ay ayaw mong mabago yung size ng X and Y. So, i-off natin yan. Gawin natin tong 5 halimbawa. So, ang na-flat lang ay yung Z-axis. Okay? So, undo natin. Tapos, bukod sa pag-i-input dyan, pwede nating i-drag tong mga box or handles na to, no, para ma-scale or ma-resize itong dog. Okay? And then, pwede nating i-duplicate halimbawa itong dog na to. Kung halimbawa gusto mong mag-print ng dalawa, clone. Okay? Pwedeng clone or pwedeng duplicate. Sa ibang slicer, duplicate siya. So, ayan. Pwede mong ilagay kung ilang number of copies. Halimbawa, gusto ko lang 2. Ayan. 3 na sila. Okay? Delete muna natin. Okay. So, dito, kung hindi maayos yung pagkaka-place ng model, pwedeng mag-fail ang print kahit tama ang setting. So, yan. Dito ka mag-a-adjust nito. Pag-usapan naman natin yung ibang parts dito sa taas, no? So, ulitin natin, mag-duplicate tayo ng model. Sabihin natin 5. Yan, marami sila. Tapos, halimbawa, gulo-gulo sila, no? Yan. Tapos, gusto mo i-arrange siya ng mas maayos yung position ng mga dog sa build plate. So, pwede natin gamitin ito, arrange. Tapos, pwede nating pinutin to. Yan, para ma-arrange sila ng mas mabilis at mas maayos. Pwede mo ditong baguhin yung spacing. Tapos, meron pang isa dito. Itong auto-orient. Ang ginagawa lang nito, no, ay gagawing nakalapat sa build plate yung kung ano mang side nung dog na pipiliin mo. So, halimbawa, pangit yung posisyon ng model na to. Tapos, gusto mo na itong flat na area na to, yung nakalapat dito sa build plate. Pindutin lang natin tong auto-orient. Tapos, ang gagawin niyan, kung ano yung pinaka-flat na surface dun sa model mo, yun yung ilalapat niya sa build plate. Okay, so balik natin yan. Or undo natin. Okay. Tapos, yung iba pa dito, eto, gagawing hollow, pero hindi ito masyadong ginagamit. Magbubutas. Usually, gamit ito sa mga resin printing pero dito sa FDM 3D printing, hindi masyado. Itong cut, yan, very important. So, ito namang cut, kung halimbawa, meron kang portion ng model na ayaw mong i-print. Halimbawa, gusto mo yung ulo lang. So, makikita mo 2 colors yan.
Merong upper part, merong lower part. So, magkaiba yung kulay niya. So, ito yung ito at saka ito naman yung ito. Ngayon, halimbawa, pagkakat ko, ayaw kong matira or masama sa ipiprint ko yung lower body. So, tatanggalin ko tong check dito sa lower part or hindi ko siya ikikip. Tapos, ito lang yung pipiliin ko, yung ulo. And then, gusto ko, kung ano man yung area na kinat ko, yun yung mape-place sa build plate. So, sampulan natin. Ayan, ayan na siya. So, automatically, dinelete niya na yung isang part. So, halimbawa, kinat naman natin, pwede nga pala itong i-rotate. So, halimbawa, harap lang ng dog yung gusto kong i-print. Yan. Pwede niyang i-rotate. Halimbawa, yan. Tapos, gusto ko namang i-keep. Tapos, gusto ko place on cut din. Ayan. Kung makapapansin nyo, kung saan ako nag-cut, itong flat na surface nito, ito yung lumapat dito sa build plate. Okay? Same din dito. And then, undo natin. Next naman ay itong measure. Halimbawa, ginagamit to no, pag nagpiprint ka ng mga helmet. So, meron kang gustong sukatin. Kaso kasi itong model kasi na to ay hindi siya, hindi maganda yung shape niya. So, halimbawa, magpasok tayo ng shape. So, halimbawa, gusto natin itong sukatin. Ayan. Selection 1. Ito. Tapos, yung susunod, ito naman. So, ang sukat niya daw is 20 millimeters. Kung titignan natin dito sa scale, click natin to. Ito talaga yung size niya. 20 by 20 by 20. Okay. Balik tayo dun sa dog. Okay. Next naman dito ay support painting. So, meron kasi tayo later pag-uusapan yung tungkol sa support. Kapag ito kasi yung pinili mo, tapos naka-auto ka naman dyan, siya na yung bahalang maglagay ng support. Kaso, pag meron ka lang talagang, ikaw talaga yung maglalagay ng areas na gusto mong suportahan lang, ito yung gagamitin mo. So, parang itong mga red areas na to, yung mga overhang, ito yung mga hang sa hangin, no? Ibig sabihin, mahirapan siyang i-print ng walang support. Lalagyan lang natin siya ng paint. So, ang mangyayari, halimbawa, lagyan natin dito manual, no? Hintayin natin mag-slice. Ayan. Ang nasuportahan lang dito ay kung ano lang yung pininturahan ko. So, ito pang ibang overhangs, itong color blue. Yan, mga blue. Hindi siya nalagyan ng support. Kasi, ang pinili ko ay manual, tapos yung paint. Okay? So, erase lang muna natin lahat. Next, dito naman tayo sa seam painting. So, itong seam, meron kasing area ng 3D printing, no? Or dun sa model, na pag print mo siya, meron siyang unang dadaanan. Ito, try nating pakita. Ito, yung seam. So, gawin natin tong back para makita. Okay. So, ito yung seam. Itong color white na to. Or, try natin sa ibang model na mas makikita. Yan. Ito na lang. Slice natin. Okay. Ito yung seam. Okay. Bakit ba nagkakaroon ng seam? So, yung mga FDM prints natin, no, makikita nyo merong minsan line yan sa may likod or depende dun sa settings mo. So, pag nag-print ka kasi, halimbawa, from layer 69, tapos umangat ka ng layer 70, may area yung nozzle kung saan siya mag-start. So, dyan siya nag-start, dyan siya maglalapat ng filament, tapos, yan. Tatapusin niya yung buong print, tapos, lilipat na naman tayo sa next layer, doon na naman siya mag-start. Kaya nagkakaroon ng line. Okay? So, kung ginamit natin itong seam painting, di ba nandito kanina yung seam? Halimbawa, ayaw ko siya dun sa side na yon, or gusto mo merong susundin na linya yung seam. Gagamitin natin tong seam painting. So, halimbawa, dito ko siya gustong ilagay. Tapos, ganyan, pa letter S.
Ayan, nandito na siya sa gilid. Kanina nandito siya. Okay? So, minsan ginagamit to sa mga, halimbawa, figures na ayaw mong makita yung seam. Let's erase na natin. And then next ay itong adaptive layer height or variable layer height para sa slicer na to. So, dito naman, para sa mga models na arco, no? Or parang yung bilog. So, halimbawa, lagay tayo ng sphere. So, pag nag-print kasi tayo ng ganitong model, kung makikita nyo yung layer lines, para siyang hagdan-hagdan. Pag print natin yan, para siyang may hagdan. So, para ma-minimize yan, ito yung ginagamit natin. Itong variable layer height or yung adaptive layer height. So, nakikita nyo quality speed, tapos ito smooth. Para gumanda yung surface nung bilog na to dito sa taas, ibababa natin to, itataas naman natin tong smooth. Okay, tas apply, and then apply. Okay, hindi pa makikita dito yung magiging itsura niyang maganda, no, sa print na. Ang problema lang dito, medyo nakakatagal to ng print, so hindi siya applicable sa lahat ng print. So, kung gusto mong ma-retain yung itsura niya na parang hagdan-hagdan dito sa taas, wala namang problema, huwag ka nang gumamit na to. Kung gusto mo naman, ito yung option na pwedeng gamitin. Next ay ito namang color painting. So, ito naman yung kapag gusto mong mag-multicolor print. Okay? Dito tayo sa slicer na to. Click natin tong aso. So, halimbawa, gusto kong kulayan yung mata ng black. Piliin ko lang yan. Ito nga pala yung mga colors, 1, 2, 3, 4. Ito rin siya, 1, 2, 3, 4. So, paint natin. Para pag print color black ito. Okay, halimbawa, ganyan. O kaya pwede rin tong fill. Halimbawa, gusto ko orange siya. Or, lakihan natin. Ayan. Orange na yung dog. Tapos, maglalagay lang ako ng filament na orange at saka black dun sa CFS. Okay, ganyan mag-color paint. Tapos, next ay emboss. Ito, paglalagay ito ng text. So, dito naman tayo maglagay ng text. Halimbawa, sample. Add tayo ng cube. Tapos, gawin natin siyang flat. Dito tayo sa scale. Lakihan siguro natin to. Pero, ito, off natin yung uniform scale at babaan natin. Gawin natin medyo flat. Okay? Tapos, yan. Click natin ulit yung model. Click natin itong emboss. Ayan, makikita nyo nagkaroon ng text, no? So, pwede ka dito maglagay ng text. Halimbawa, Dr. Sheila 3D prints. Okay. So, pag print natin yan, may text na yung model. And then, pwede mo siya ulit kulayan kung gusto mo ng ibang color. Ngayon, tignan naman natin yung camera controls. Sa upper right corner ng interface, nandito yung orientation box or yung axis cube na may labels tulad ng front. Ibig sabihin, ito yung harap. Usually, kung saan mo ito makikita, ito, yun yung harap. Tapos top, right, back, left, at saka bottom. Kung gusto mong ma-reset, pindutin mo lang tong angle reset. Okay? Ito yung visual tool para makontrol yung viewing angle. Kapag click mo yung front, halimbawa, ayan, automatic, nandito siya, nakaharap siya sa'yo. Ganun din sa halimbawa, right. Okay? Importante to kasi dito makikita mo yung angulo nung ipiprint mo at malalaman mo kung naka-flat ba talaga sa bed yung model. So, isa pang way, kung ayaw mo naman tong gamitin, ay i-hold mo yung right click. Tapos yan, mababago mo na yung view or yung angulo nung model. Next, ay pag-usapan naman natin yung tatlong main tabs sa taas. Itong Prepare, Preview, at saka Device. So, dito sa Prepare ay yung katulad ng mga napag-usapan natin kanina. Dito tayo mag-import ng file, aayusin yung orientation, tapos dito natin babaguhin yung mga settings. Okay? Tapos, after nun, mag-i-slice ka na, and then malilipat tayo sa Preview. Okay? Malilipat ka lang dito sa Preview kung na-slice mo na yung model.
Okay? So, very important ang preview kasi dito pa lang makikita mo na yung itsura nung kalalabasan ng print mo. Okay? Kahit hindi pa napiprint. Ngayon, importante lang na mamaya tuturo natin pag nagbago na tayo ng settings dito, ay dapat alam mo rin kung ano yung parts nung mga babaguhin mo. Kasi kung hindi, mahirap mag-adjust. So, dito sa my left side, makikita natin may iba't ibang pagpipilian dito, no? Okay? So, ito yung line type. Pwede rin halimbawa filament. Kung makikita mo, ito yung 1, ito yung color number 1, ito yung white. So, pinapakita niya lang na ganito karami yung magagastos na filament, 12.52. Ayan, yung nasa taas. Tapos, ito yung duration ng time, no? Pero more of yung ayan. So, try nating okay. So, dito sa filament, makikita mo yung color. Ito, number 1, ito yung white. Tapos, ilang grams ba yung magagastos ng color white? Ilan yung filament change time? Since ito ay single color lang, syempre 0. Kung multicolor yan, halimbawa 2 colors, 2 filament changes. Okay? Tapos, yung estimated cost. Pero ito, hindi ko to ginagamit, no? Next ay yung line type. So, ito yung important na part, no? Para malaman mo yung mga babaguhin dito. So, pakita natin. Una, itong red na part sa taas, ito. Yan yung top surface. Okay? Tapos, pag hinide natin yung top surface, ito naman yung internal solid infill. Okay? Ito siya. Next ay yung sparse infill naman. Ito siya, yung red sa loob. Ito, yung parang grid infill. Tapos, ang outer wall ay itong orange. Okay? At ang inner wall, ayan, nasa loob ng outer wall ay yung inner wall. And then, bottom surface. Okay? So, yan yung mga yan. And then, meron pang isa dito lang yung, hindi ko napakita. Tanggalin natin tong, ito, yung bridge tulay, no? Tapos, ang hindi ko mapakita dito ay yung support. So, pakita natin dito, halimbawa sa dog. Ito kasi pwedeng lagyan ng support. Ito naman sa dog, itong color green, yung support interface yung mas dark na green. Okay? At marami pang iba. So, ayan. So, ayun, importanteng malaman mo itong mga to para makapagpalit ka ng settings dito mamaya. Okay? And then, yung panghuli ay yung device. So, makikita natin dito, ayan, may camera nung printer. Ito yung mga filaments. Dito ako pwedeng magbago nung settings. Okay? Ito yung sinasabi nating filament profile. So, dapat tama yung profile na pinili mo para tama din yung timpla pag nag-print na, no, yung 3D printer mo. Minsan, pag mali yung pinili mo dyan, magpapangit-pangit yung print or pwedeng magbara. Okay? So, ito yung colors sa mga... So, ito yung colors sa CFS na pwedeng ilagay, 4, no? Tapos, ito yung external spool. Dito, makikita natin yung, ayan, printing information, printing time, remaining time, kung gaano ka tagal matatapos yung print. Tapos, mga other controls ng X, Y, and Z, pati yung pag-home. And then, pwede nating palitan yung printing speed dito. Pwede nating makontrol, no, kahit nagpe-print na siya. Ito, mga fan, kung may gusto kang i-on or i-off. Ito yung LED light. And then, ito yung other pa na pwedeng makita dito ng mga files na pwede ko pang i-print na nakasave dun sa 3D printer. Tapos, ito pang mga G-code files and then yung mga videos nung time-lapse na ni-record ko. Tapos, meron pang additional info dito, yung temperature ng nozzle hotbed at saka yung chamber. Pag-usapan naman natin itong nasa upper right, itong filament. Dito tayo makakapag-add ng mga colors. Kung meron ka mang CFS, AMS, yun yung pang multicolor prints, no, na accessory ng 3D printer, pwede akong mag-set ng mga kulay dito, no. So, susundin ko lang kung ano yung filament or color ng filament na nandun sa CFS. And then, pwede kong palitan dito. Ito yung sinasabi nating filament profile. Ayan, kung ano man yung filament ko, dito ako mamimili. Hyper PLA, Hyper PLA. And then, kung may gusto man akong baguhing settings sa kanya, pwede ko pa siyang mas mabago dito, no?
yung mas specific. Okay? Maraming pwedeng baguhin dito. Dito, pwedeng magbago ng mga, halimbawa, nozzle temp. Ayan. So, pwede mong bawasan yung colors. Pwede mong dagdagan. Next naman, dito tayo sa settings panel. Ito yung pinaka-importanteng part ng slicer. Dito ka kasi makakapagbago ng mga settings na gusto mong mag-appear dito sa ipiprint mo. Okay? So, una, tignan muna natin ito. Merong mga system presets dito. So, dito, pwede kang mamili, no? Kung halimbawa, ganitong layer height lang yung gusto, 0.08. Mas matagal to, no? Kasi mas maliliit na layer height. Tapos, standard quality ba? High quality ba? Ayan, additional strength or standard. Ayan, iba't ibang layer height. Okay? So, kung ayaw mo nang magbago-bago ng settings dito ng ikaw lang, ay pwedeng dito ka mamili. Okay? So, labas natin to. So, ayan. Dito sa settings panel, makikita natin ito. Quality tab, strength, speed, support, multifilament, at saka others. Okay? Hindi natin to i-discuss lahat in detail kasi sobrang haba, no? Ang kinaganda naman nitong Creality Slicer, meron siyang description. Pag nilagay mo halimbawa yung cursor dito ng mouse, ayan, makikita mo nandito yung description ng kung ano ang layer height. And then, first layer height, and so on. Okay? So, yung mga common na binabago dito, itong layer height nga, halimbawa, gawin natin siyang, ito yung default itong 0.20 standard. Tignan nyo to ha, ito yung layer height. Pinili natin 0.20, no? So, gawin natin discard. Yan. 0.20, naging 0.2, 0.2, or 0.2 na yung layer height. Ito na yung susundin niyang settings. Okay? Tapos, iba pang binabago dito, yung pinakita ko nung una, yung seam, ironing kung gusto mo makinis, yung top surface, okay? And then, yung yan, mga walls and surfaces na settings, yung bridging, overhang. Dito natin makikita yung sa walls, kung gusto mo damihan yung walls. Para mas tumibay yung print mo. Pakita natin sa preview. Ayan. 2 walls yan kasi isang outer wall, isang inner wall. Pag dinagdagan ko to, magiging 3 na sila. So, mas matibay pag ganyan, no? Makikita mo rin dito yan. Pinapakita dito, no? Ito, yung mga wall. And then, dito rin makikita kung ilan ba yung top and bottom shell. Ito nga, yung top and bottom. And then, yung infill. Ito yung isa sa usually binabago kasi ayaw mo na sobrang daming infill kasi magastos din. Tapos, ang tagal ng print. So, wag kang gagamit nitong grid infill kasi itong grid infill na to, ito yung default, no? Pero wag mong gamitin to kasi pag tumama yung nozzle mo dito, pwedeng matumba itong print mo. Mababangga niya. So, ang usual na ginagamit ko dito, itong gyroid. Pwede kang mamili, siguro sabihin natin mga 5 to 10, or kung ilan man yung gusto mo. Tingnan nyo, mababago na yung infill. Ito na yung infill. Kung gagawin natin siya halimbawa, 50. Masyadong maraming palaman. Ito siya. Ayan, tignan nyo. Okay? Masyadong maraming palaman. At kung titignan pala natin dito, ayan, papakita ko sa inyo, no? Kanina, 50%, kanina, 5%. Ngayon ay 50%. Ito yon yung sparse infill, yung color red. Yung percent niya sa print mo, siya yung 76.3% nung print mo. And yung print time niya is 33 minutes. So, kung gusto mo halimbawa ng mabilis na print at hindi magastos na print, ito yung magagastos mong filament in total, 25.64. Kung gusto mo, hindi magastos yung print at mukhang hindi naman masisira yung print mo kahit babaan yun, ito, no? Ito, makikita mo, 21.1% na lang siya nung buong print. 3 minutes na lang siya compared sa kanina 33 minutes. Tapos, ito na lang siya. 9.72 grams na yung buong print mo. So, kung gusto mong magtipid, ito yung pwede mong baguhin na isa, itong infill at saka itong wall. Okay? Tingnan nyo, 9.72 grams. Yung wall natin, 6 minutes, ayan, 36.9, 20.4 pag binabaan natin yan.
8.19 na lang. And bumilis yung print. So, halimbawa, gawin natin ulit ito. 17 minutes ha, ng settings na 2 walls, tapos 5% na gyroid. Pag ginawa natin itong halimbawa, 50%. From 17 minutes, tignan natin. Okay, 44 minutes na. So, sobrang tumagal siya. Kasi magte-take ng time para i-print yung nasa loob na yan. Tapos, yan, magastos nga. So, kung gusto mong baguhin yung speed at gusto mong baguhin yung amount na magagamit mong filament, ito yung isa sa mga kailangan baguhin. Yung number ng walls at saka yung infill. Okay? Pero, laging tatandaan, habang binababaan mo nga itong dalawang na to, yung quality naman yung naaapektuhan. Okay? So, case to case, may pwede kang paggamitan nito. Kung gusto mo naman ng matibay, halimbawa, mga products no, na binibenta, ayaw mo naman maging flimsy yung binibenta mo. So, kailangan mong baguhin ito. Next naman ay yung speed. Ayan, kung naapektuhan ba yung print mo ng masyadong mabilis na print, pwede mong baguhin dito. Okay? So, huwag niyong i-achieve lagi yung gusto mo matapos agad yung print mo ng mabilis kasi hindi laging okay yung kalalabasan ng print na mabilis. Ito, wala kang masyadong babaguhin dito kasi actually itong mga bagong 3D printers, mabilis na yung mga yan eh. Gumaganda pa nga minsan yung quality pag binabagalan mo siya. Okay, so kahit wala ka na masyadong baguhin dito unless nagloloko yung print mo. Next ay itong support. So ito na nga yung napag-usapan natin kanina. Para sa mga overhangs o yung mga print na nakalutang sa hangin, ito halimbawa, itong tenga na to, kung nakita nyo yung lumilitaw dito na yellow kanina, no? Try natin itong i-slice muna. Ito, kung lumabas itong warning na to, ibig sabihin, kailangan ng support kasi may floating regions, no? Kailangan ng support. Pag print mo yan ng walang support, tignan nyo to. Ayan, tignan nyo to. So, kung makikita nyo, ito yung sinasabi kong lumulutang, no? Halimbawa, nagpe-print tayo, nandito pa lang tayo sa layer na to. Wala pang dudugtungan itong part na to. Kasi doon pa lang siya magdudugtong sa may taas, itong tenga. Okay? So, dapat may support yan para pag print to, meron siyang kinakapitan. Kasi kung wala, babagsak lang yan. Magkakaroon ng spaghetti. Okay. Try nating i-on ulit yung support. Try sa support. And then, enable support. Halimbawa, pwede tayong gumamit nitong normal no, na support. Yung parang mga square lang siya na support. Or yung tree, yung parang punong kahoy. Pwede nyo pindutin na lang yung auto kasi automatically siya na yung maglalagay ng support. Ito siya. So, ito yung normal, ito yung tree. Slice natin ulit. Tignan nyo, mawawala na itong error na to. Okay, so tapos nang mag-slice, gamitin natin yung line type. Ayan, kung makikita mo, meron ng support yung tenga kahit hindi pa, ayan, kahit hindi pa nakadugtong ito dito sa pinaka-head, merong susuporta sa kanya para ma-print. Eh di ba nanggagaling yung print dito sa ilalim? Ganyan yan. Okay? Ayan ang support. So, dun sa auto, no, lahat nung may red, lahat nitong may pula, yan ay overhangs. Diyan naglagay yung support, nung auto support. Kapag manual kasi ay yung katulad nung ginawa ko kanina na kailangan mo pang mag-paint ng support at yung pinintan mo lang yung malalagyan niya ng suporta. Okay? Tapos marami ka pang pwedeng baguhin dito. Marami ka pang pwedeng baguhin ditong settings ng support. And then, next ay itong multifilament. Ito naman, may babaguhin ka lang dito pag meron kang prints na gagawin, no, na more than one filament yung gagamitin. Itong prime tower, importante ito para sa multicolor prints, pwede rin sa time-lapse, and then ito sa multicolor na to, no, pag kailangan lang. And then, itong others naman, itong skirt, brim ay nakakatulong para sa adhesion or yung pagdikit ng print sa build plate. Dito sa skirt, ito ginagamit ko to usually to check initially kung good ba yung dikit ng filament pag mag-start pa lang yung print, no? Kasi kung makikita mo, dog lang to, no? Gagawa siya ng linya sa labas nitong dog
So, doon pa lang nakikita ko pag may kumalas ng filament, hindi ko na itutuloy yung print. Lilinisan ko muna yung bed. Tapos, saka ako magpiprint ulit. Para hindi sayang yung mga filament pa na matatanggal after niyang ma-print yung skirt. Ayan. So, eto siya yung linya. Tignan natin. Siya yung unang mapiprint. Ayan, yung linya na to. Yung linya na to. Sa labas ng dog. Tapos, next naman ay yung brim. Ito namang brim ay yung ginagamit natin para kung parang kumakalas, no, yung print mo, paulit-ulit, makakatulong siya. So, tanggalin natin tong skirt para mapakita ko yung brim. Okay. So, ito siya. Line type natin. Ito siya. Yung mga namuo ditong color blue. Ayan, yung brim, color blue. Ayan. Okay. So, makakatulong siya somehow para hindi kumalas yung print sa bed. Kasi isa siya sa siya yung mauunang i-print. Hindi. After pala ng support wrap. Ayan. Yan. Tapos, yung pinaka-print na nung dog. And then, next, ayan, wala kang babaguhin dito. At yan, okay na. So, kung meron kang babaguhin sa settings, dito ka sa settings panel. So, pag-usapan naman natin itong global at objects na to. Ano ba to? So, maglagay muna tayo ng another model dito sa plate. Dito na lang. Okay. So, may dalawa tayong model dito sa iisang plate. Itong global, pag ito yung nakaselect dito, ayan, pag itong global, lahat nung binago mong settings dito ay ma-apply sa lahat ng objects dito sa plate na to. Okay? Ngayon, kung pinili naman natin ay yung objects, kita nyo, nagbago yung nandito. At ito ay plate 4. Okay? Dito tayo sa plate 4. Ito yung cube, ito yung knitted dog file. Pag pinili natin tong objects, kung ano man yung babaguhin natin dito, ay mag-apply lang dito sa object na to, dito sa dog. And then, halimbawa, pinili ko naman to. Sige, try natin Gawin nating layer height 0.24 dito. Ayan. So, alam nyo may nabago kasi magbabago itong kulay nito, no? So, ito yung nabago. And then, pag ito naman, yung babaguhin ko, halimbawa, dito tayo sa... Halimbawa, lagyan natin ng support. Ay, yan, pwedeng support. Halimbawa, gawin natin 205 yung outer wall speed. Ito, naging color yellow din. Dito ako may binago. Pag in-slice natin yan, ayan, magkaiba yung settings nila, okay? So, ito, prepare natin ulit. Pag ito pinindot ko, ito lang yung nabago, layer height. Pag ito yung pinindot ko, ito lang yung nabago, yung outer wall. Kung pupunta tayo dito sa global, makikita nyo, hindi na bago yung layer height, hindi na bago yung speed ng outer wall. Okay? May kanya-kanya silang settings. So, applicable to para sa mga print na gusto mo isang salang na lang, pero gusto mo magkaiba yung settings. And halos same lang, no, yung nandito, yung global, yung objects. Halimbawa, may mga gusto kang piliing model na specific, tapos hindi mo siya maklik, dito mo siya pwedeng piliin. Ayan. Pwede mo ring i-rename. Pwede mo rin palang palitan yung kulay dito. Kung ano man yung number na nandito, i-click mo lang sa keyboard yung corresponding number. Halimbawa, ayan, nakaklik tong cube, pipindutin ko yung number 3 sa keyboard, naging color brown. And then ito, pindutin ko sa keyboard. Number 2 naman, itong dog file, yung orange siya. Okay? Gusto kong ibalik sa color white. Ayan, ayan na siya. White na siya ulit. Okay. Dito sa upper left, dito ka pipili ng 3D printer, no, na gagamitin mo. So, very important to kasi iba-ibang 3D printer, iba-iba din yung build plate. So, dapat tama yung printer na pipiliin mo. Kasi iba rin yung settings
Halimbawa, K2 Plus at saka High, ito open frame, ito ay Enclosed printer. Iba yung settings para sa kanya. Okay? Sa K2 Plus kaysa Reality High. Tapos dito din, pwede kang pumili nung type nung build plate na meron ka. Halimbawa, smooth plate o kaya textured plate, dito mo pipiliin. Okay. Tapos, pwede mong i-save itong ginawa mo ditong mga files, no, at saka yung mga settings niya. Para halimbawa, kung gusto mong mag-print ulit nung same file, same settings, i-open mo na lang siya. So, save project as ito, 3MF file, no? 3MF file para ma-save pati yung settings, pati yung color, pati yung 3D file. And then, pag na-save mo na, i-open mo lang.